Earth battery mga ka-DIY. So ito na po, nakapagpailaw po ako ng LED dyan gamit lamang yung limang paso na yan na may lupa at halaman gamit ang copper at aluminum. So ito po yung aking tutorial step by step. So, gagamit po tayo dyan ng LED na USB LED na ginagamit natin sa ating mga charger at copper tube at aluminum tube. Yung copper tube po 6 inches ang haba, yung aluminum ay 7 inches ang haba. Ngayon, magbabaon po tayo nitong isang copper at isang aluminum sa bawat paso sa lupa po. So, yung distansya po niya halos magkatabi, mga 1 cm lang ang pagitan bawat paso. Magbabaon po ng copper at aluminum. So, yan po, tigi-tigisang paso lang po ang paglalagay ng copper at aluminum. So, ayan mga ka-DIY, at isi-series connection po natin yan. Gamit po tayo ng wire dyan para mag-series connection. Okay, so ang series connection po is from negative to positive, then positive to negative, and negative to positive hanggang umabot po sa dulo. Ayan, binilatan ko na po yung dulo ng wire dyan para maikapit doon sa aluminum tube at sa copper tube. So marami pong nag-bash sa akin nung last video ko sa reels ko na hindi raw iilaw, imposible daw. So ito na po yung katibayan ko na kaya kong magpailaw ng LED gamit lamang ang lupa, copper at aluminum. So bakit nga ba iilaw ang LED sa lupa? Ang lupa po kasi ay may mga minerals po yan at may mga metals, lalo na po yung iron. Yan. Meron po yung mga magnesium. Then meron din po siyang mga compost na mga bagay, mga nabulok na halaman, sanga. So meron din po siyang acid ang lupa. Kaya po magkakaroon ng chemical reaction at galvanic reaction sa aluminum at sa copper, which is yung anode yung aluminum at yung cathode yung positive. So bakit naman po nagkaroon ng polarity? Dahil nga po sa anode at cathode, yung aluminum at yung copper. So ayan, nadugtong ko na. Ngayon yung dulo po noon, yung copper, yun ang positive. Yung naman ang andito sa harapan, yun po ang negative. So ite-tester po natin yan mga ka-DIY, yung kanyang output. Ayan, kinukonekta ko lang po yung wire sa may copper. Yan, dinugtungan ko po ng wire kasi medyo maigsi. Then dito naman tayo sa aluminum. Lagyan natin ng wire para ma-tester natin mga ka-DIY. So makakakuha po tayo dito ng around 2.5. So i-connect na po natin yung ating test probe. Ayan, kinunik ko po ang positive sa tester at yung negative. So ayan po, 2.55 volts DC. So ngayon naman po, para mas lumakas yan, gagawin po natin, lalagyan po natin ng salt water para mas tumaas ang voltage output niya. Pero ngayon po sinisiris, check ko po siya bawat paso. Kita nyo po, ayan no, 1.03 volts. Ayan. At 0.55 volts yung unang-unang paso. So doon po nag-umpisa. So pataas po yan, ganun po ang series. Nag-a-adapt po yung voltage niya. Hanggat nagdadagdag ka, tataas po yung volts. So ganun po ang series connection. So ayan po, nilalagyan ko siya ng salt water. So tigko konti lang para magkaroon siya ng electrolytes. Mas madagdagan yung kanyang voltage. So ayan po, naging 2.75 volts. So ayan, maglalagay na po tayo ngayon dyan ng boost converter. Ang boost converter naman po, ang input niya ay from 0.9 volts. Ay kaya niyang gawing 5 volts ang output. So ito po ang boost converter. Kaya mapapailaw niya ang LED. Okay, kukonekta lang po natin yan dun sa may positive at negative ng ating isiniris.
Ayan, kinokonekta ko na po siya. Inuna ko yung sa positive. Then yung sa negative naman. So ang principle po niya ay parang salt water lamp lang din. So lupaan lang po ang ginamit natin. So ayan mga ka-DIY, umilaw na po yung LED. So katanghali ang tapat po kasi ito kaya masyadong maliwanag yung paligid kaya hindi masyadong makita kung gaano kaliwanag. So ayan, umilaw po siya. So ngayon naman po testingin natin yung isang LED na ginamit ko dati sa isang project ko na salt water flashlight. Yan, maliwanag po yan mga ka-DIY kahit papaano, pero hindi naman sa sobrang liwanag. Pero kung magkakaroon pa ng mga 4 na sets na ganyan, then ipaparallel, tataas po ang amperahe nun. Doon po siya magiging mas maliwanag. Ayan, kukunin ko lang po yung yung isang LED at yun naman ang ating i-connect. So ayan po. Dati po yung ginamit ko sa aking saltwater flashlight. So ayan, walang baterya po sa loob yan. Nakita nyo, yung unang LED nga ay umilaw. Ayan, i-connect po natin mga ka-DIY. Then i-on natin. Ayan, kita nyo naman po. Oh. Ayan, may liwanag po siya. Naka 2-way switch lang po yan, kaya ganyan. Pero pinagana ko po dyan yung yung single na LED lang. So ayan po mga ka-DIY. Ayan, ino-on off ko po para mas makita nyo. Katanghali ang tapat po kasi yan kaya masyadong maliwanag yung yung paligid. So susubukan ko po yan ng overnight kung talagang tatagal. Nakita nyo naman sa unang part ng video, maliwanag din po siya. So ano na po yun, 2 hours na po siyang umaandar nun. May ilaw. So ayan po mga ka-DIY, sa lahat po ng mga hindi naniniwala na ito ay hindi totoo, hindi gagana, ito na po ang aking katibayan.